Ito po yung nakalimutan, sinadyang kalimutan, o palusot na ginagawa o ginawa ni Justice Samuel Martires, dating ombudsman sa ilalim ng Duterte administration. Dalawang issue po ang nakalimutan o sinadya. Transparency tungkol sa dismissal order laban kay Senador Villanueva na kanyang binago. Yung pangalawa ay yung pong kahalagahan ng Statement of Asset and Liabilities. Kahit sino po nasa gobyerno, mula sa Pangulo, Presidente ng Bansa, hanggang barangay chairman o lahat ng nasa pamahalaan, kasama na ang mga nasa Government Owning Control Corporation or korporasyon na pag-aari ng pamahalaan, from local to national. Transparency, napakahalaga nito. Kalinawan, ano ba mga Tagalog yan? Maaninag or maliwanag. Ayan. Kaliwanagan, maliwanag, maaninag, transparency. Sa gobyerno, mahalaga yun. Huwag nating kalimutan ng transparency, responsibility, and accountability. Yan po'y obligasyon ng lahat ng nasa pamahalaan. Ano man ang inyong estado sa gobyerno. Kayo po ay elected, appointed, or career official. Kasi kayo po ay naglilingkod sa bayan. Kayo po ay pinapasweldo ng bayan. Ang ginagastos ninyo sa inyong mga opisina ay pera ng mamamayang Pilipino. Kaya ko po ito ginawang topic kasi hindi ko maintindihan at mahirap intindihin ng matitinong Pilipino na ang katwiran ngayon ni dating Ombudsman Martires, hindi daw niya obligasyon na mag-press conference at ihayag sa taong bayan ang lahat ng kanyang ginagawa. Kung ano ang mga motion for consideration, ano ang kanyang desisyon nung siya ay ombudsman. Wow! Ang layo sa transparency, ang layo sa kanyang obligasyon sa taong bayan. Kaya nga lahat ng ahensya ng gobyerno merong public information section or division. May pera pa dyan na nilalaan ang pera ng bayan sa gobyerno para sa information dissemination na kung ano ang kailang ginagawa sa kanilang mga opisina. Dahil ang taong bayan, ang market, ang taong bayan ang mahalaga, malaman nila kung ano ang nangyayari sa lahat ng ahensya, lahat ng opisina ng gobyerno. Tapos ang palusot ni Martires, ganun lang. Ito nga po ay kaugnay nung kanyang ni-reverse na dismissal from service si dating congressman, ngayon ay senador, Joel Villanueva. Binago niya yung dismissal order tapos hindi niya nilabas sa media na nabago ito 2019, ngayong 2025 lang na bulgar pagpasok ni Ombudsman Remulla. At umamin si Senador Villanueva na meron siyang dismissal or reversal order coming from Ombudsman Ombudsman Martires noong 2019. So, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 5-6 na taon. Hindi inilabas ng ombudsman. Sobrang busy naman niya. Tapos sasabihin niya ngayon sa interview na hindi daw niya obligasyon at hindi daw kailangan laging ilalabas sa publiko ang ginagawa ng ombudsman. Wow! Kaya nga tanod bayan kayo eh. Kaya nga ombudsman eh. Kayo ang aasahan ng taong bayan, malaman kung ano ang ginawa nyo at nagagawa sa paghahabol sa mga posibleng involved sa grafting korupsyon. So sasabihin niya yung mga pro-Duterte at mga saradong isip, inilalayo na naman ng isyo, inililihis. Kalokohan, hindi ito paglilihis. Ang kampanya sa grafting korupsyon, maraming aspeto. Maraming pamamaraan.
pati yung mga order para sa dismissal ng mga posibleng korap, dapat kasama yung pinag-uusapan. Hindi lang yung nangyayari ngayon sa flood control issue. Dapat yung mga nakaraan. Huwag niyong pagtakpan ang mali na ginawa ni Martires. Transparency. Nawala sa kanya. Para maintindihan nyo ang Tagalog dyan, kaliwanagan o kalinawan at maliwanag. Or pag-aninag, o ibig sabihin, pagpapaliwanag, dapat ginagawa yan. Nadinig ko yung interview kay Martires Parang pinipitik pa niya si Ombudsman Remulla ngayon dahil hindi daw niya hilig yung araw-araw press conference. Araw-araw ay nagbibigay ng balita. Aba, maling-mali na naman. Yung ginagawa ni Boyeng Remulla as ombudsman na magbigay ng impormasyon sa media, yan ang kailangan ng taong bayan. Yan yung transparency. Para alam namin kung ano ang kanyang ginagawa at ano ang kanyang kakayanan. Mahirap yung pinagtatakpan ang mga balita. Katulad ng ginawa ni Martires, hindi inilabas yung statement of asset and liabilities ng mga nasa gobyerno nung siya ay nandyan. O hindi natin alam ngayon kung nagpayaman o hindi ang mga nasa gobyerno mula kay dating Pangulong Duterte hanggang sa kung saan nakapwesto ang mga nasa pamahalaan. Kasi, again, yung transparency nawala sa kanya. Nagbanta pa nga siya sa media na kanya daw i-contempt ang magtatalakay ng isyong ito. So yung sal-in at reversal, binagong desisyon na pumabor kay Senador Villanueva, yun ay kanyang itinago. Hindi niya nilabas. Kaya yung inyong paliwanag, Ombudsman, pasintabi na po, malayo-malayo yan sa katotohanan at pangangailangan ng taong bayan. Sa aking opinyon, kahit sinong nasa gobyerno, ihayag nyo kung anong inyong ginagawa. Huwag kayong magtakip ng katotohanan. Huwag nyong pagtakpan ang mga posibleng mali o tama na inyong ginawa. Dapat lahat yung desisyon, lahat ng inyong ginagawa, malaman ng publiko. Dahil ang publiko ang magde-decide kung karapat-dapat kayo o hindi sa mga posisyong inyong nakuha o pansamantalang hinawakan nyo sa ating gobyerno. Ganun lang po yun. Diba? Kaya ito si Martires, dapat talaga imbestigahan ito tsaka si Villanueva. Matindi ito sa buwatang ito dahil identify sila pro-Duterte. For your information, kung di po ako nagkakamali, itong si Martires, na-appoint ito as Associate Justice ng Supreme Court sa panahon din ni Duterte. Tapos nung magretiro, ini-appoint din ni Duterte as ombudsman na natapos lang nitong last July. O, di ba? Ganyan siyang maswerteng tao. Kaya lang, maswerte siya kay Duterte, pero ang lumalabas ngayon sa aking opinion, walang swerte ang mamamayan sa kanya. Kasi yung transparency, wala. Hindi niya ginawa. Wala tayong nalaman sa kanya sa kung ano-ano mga pinaggagawa niya. Ayun yun, no? Di ba? Paano yan?